Hello sir, please pa-help po kahit tips lang na civil service examination professional. IT graduate po kasi ako, wala akong eligibility at gusto kong mag-apply ng PNP at ibang ahensya ng gobyerno. Please po sir, thank you. Sa totoo lang po, pwede ka pong mag-exam ng NAPOLCOM. Kailangan mo lang ay 70% at pasado ka na yan. At sa civil service examination naman, yung tips ko bilang CS professional passer ay para lamang sa hindi masyadong nagbabasa at gusto makapasa ng civil service examination professional level. Bago ako magpatuloy, alam mo ba na ang BS in Information Technology ka or any IT-related course, ay pwede ka pong maging lieutenant or police lieutenant kung mag-apply ka sa PNP na may Civil Service Professional Eligibility. Ang Civil Service Examination Professional level ay napaka-broad na examination, pero hindi ito rason para hindi ka makapasa at ibibigay ko sa iyo kung ano yung mga techniques. Dahil pag alam mo yung techniques, one take lamang ay pasado ka na. Sa last part ng video ay ituturo ko sa inyo kung saan kayo dapat magbasa kahit hindi kayo masyadong nag-aaral. First ay yung technique muna sa pagsasagot ng English. Basic grammar lamang po, lalo na sa subject-verb agreement ay makukuha mo na kaagad ano yung sentence error or hahanapin mo yung ano yung problema or mali sa sentence. At sa paghihingi nila sa isang mahabang paragraph at i-arrange mo itong chronological order, huwag mo na basahin yung lahat. Tingnan mo lamang kung ano yung nauna at dediretso ka na sa choices na alam mong yun ang tama upang hindi ka na maubusan ng oras. Pag sa synonyms at antonyms naman, ito yung pinakamahirap. Yung tekniko sa vocabulary ay imamatch mo lang yung tunog dahil kadalasan na nasa choices magkaiba po, which was ito yung ginawa ko. Sa mathematics naman, pag marunong ka ng multiplication, subtraction, addition, division, kahit hindi mo alam yung formula, ay masasagot mo ito. Pwede mo pong gamitin yung nasa choices, lalo na sa percentage, ay imumultiply mo lang ito na hindi kailangan yung formula. Pag sa number or letter series naman, kahit na madali lang tingnan, huwag magkampante. Dapat mong isulat ito isa-isa ng mabilisan. Pag alam mo yung sagot at time consuming, mag-shade ka lang kung sa tingin mo ay tama at bibilugan mo ang test booklet para mabalikan mo yung item number. Huwag maghiya magtanong sa proctor kung ano yung oras dahil trabaho nila yan. Sa Filipino naman, madali lang po. Kung ano yung tama na i-fill in mo sa blanco tulad ng ano ang differences ng kung at kung iba pa. Sa analytical at critical thinking naman ay madali lang po, basta huwag kang malito. Magsulat ka talaga sa papel, lalo na kung ang pinapahanap sa inyo, kung sino ang pinakamatanda sa binibigay nila ng mga pangalan. Sulat mo po isa-isa at pagkasunod-sunod upang hindi ka malito kung ano yung pinapahanap nila. Sa current events naman ay kung nakikinig ka sa mga balita, masasagot mo ito lalo na sa 3 branches of government which are legislative, executive, judiciary at yung ethical standards naman kung ano yung magandang asal na dapat ginagawa bilang isang manggagawa ng gobyerno. Yun na agad ang sagot. Tulad lang po ito ng concept ng environmental science or laws dahil kung ano yung tama na characteristics, yun na agad yung sagot. Ito na ang dapat mong malaman. Huwag kang magbasa ng kahit na ano na wala naman sa table of specification. Kung nasa screen ay dito ka lamang mag-focus. Kung ano yung binibigay na coverage dito, dito ka lang mag-focus. Dapat mong malaman yung mga basic operation, basic knowledge nito. Dahil pag nakuha mo yung coverage na ito, ay automatic, alam kong mapapasa mo kahit to. Hindi ka gaano nagbabasa. Dahil alam mong yun talaga yung lalabas na coverage ng exam. At sa panghuli, huwag nyo pong kalimutan ang magdasal. Dahil lahat ng bagay na ginagawa natin pag hindi guided na nasa itaas, ay wala po itong kwenta at wala po itong magiging successful na resulta. Kung meron ka natutunan, huwag kalimutan mag-follow and share for more updates.